Minority Leader to please, pwede naman ho natin kunin to without having to be to do this in open hearing. So I think the witness is already here, so can let us now proceed to this. We will recognize you later pag natapos na tayo dito. For the record, nandiyan ba yung lawyer ni Martinez? Ni Martinez muna kanina. Nandiyan pa ba? So we would just want to read into the records that you were assisting Mr. Martinez. So please stand up to be recognized and state your name for the record. Thank you, Mr. Chairman, Your Honors. My name is Ferdinand Topacio, and I am the counsel for Mr. Noel Martinez. Thank you. So may I request, thank you, please note that, and may I request Congressman Garbin to take it up, his concern with the lawyer. So the next witness is Mr. Jaime Pacho. Please administer the oath to witness. And are you assisted by counsel? Mr. Chair, do you have a lawyer with you, Mr. Pacho? Mayroon po. May I request the lawyer to please stand to be recognized and state your name for the record. Good morning, Mr. Chair. Ariel Jawid, Your Honor. Attorney Ariel Jawid. Yes, Your Honor. Counsel for Mr. Jaime Please, Pacho. record it and please administer the oath. So, I, Jaime Pacho, solemnly swear. ma'am, pwede po natin Ako? i-Tagalog lang po, ma'am. Okay, ulitin na po natin. Ako, Ako po, si, si ay nanunumpa nanunumpa. na magsasabi Ako si Jaime Pacho. Ako si Jaime Pacho, Sundan niyo siya. ay nanunumpa ay nanunumpa na magsasabi na magsasabi ng katotohanan, ng katotohanan, ng buong katotohanan, ng buong katotohanan, at pawang katotohanan lamang. at pawang katotohanan lamang. Kasihan ako Kasihan ako ng Diyos. ng Diyos. Mr. Chair, Okay, we will follow the same procedure as in the first witness. Hayaan mo muna matapos. You recognize Mr. Chair, Mr. the Secretary. witness will testify that he is an inmate, a member of the New Bilibid prison, that JB Sebastian told him that they are fundraising for the campaign of Secretary De Lima, and he will testify on a kidnapping incident inside the NBP. That's all. Wala po. Wala po. Nag-concentrate hapon. Wala po. Meron. I'm sorry, Mr. Chair. Yeah, please. May I correct that refers to another witness. He will testify also on the drug trade inside the NBP, not about the kidnapping. It will be another witness, Mr. Chair. So that's all. So I could thank you, proceed. Mr. Secretary. So now, Mr. Pacho, you are hereby directed to read into the records. Tagalogin ko. Inaatasan ka na basahin para sa record po namin dito sa Kongreso at para sa kaalaman ng aming mga miyembro at maging ang sambayanan kung ano po ang salaysay mo at nilalaman ng iyong salaysay. So pakibasa lang po at kung meron ka pong gustong idagdag pa dyan dahil may nalimutan ka ay siyang gawin mo sa umagang ito. Magandang umaga po, Your Honor.
Ito po ang aking salaysay, Your Honor. Ako po si Jaime Patso, Pilipino, 50 taong gulang, tubong Usami City. Mr. Mayasa. Chair, Mr. Chair, may I interrupt? Please. Because we have not yet identified the document, the affidavit. So could I proceed with the identification questions? Please, kala ko tapos na. Jaime Patso, may ginawa ka bang salaysay, sinumpang salaysay, bago ka pumarito sa magang ito? Mayroon po. Ipinakikita ko sa iyo ang isang sinumpang salaysay na mayroong petsa September 13, 2016 at mayroong 3 pahina. Opo. Basahin mo nga ito at examinin kung ito ang salaysay na sinasabi mo. Ito. I3. Thank you. Sasabihin ano? Your Honor, ito po yung salaysay ko po. Salamat. May we request, Your Honor, that the affidavit be marked as our evidence, as our exhibit I. I think that has been pre-marked. Siguro yung identification na lang, Mr. Secretary. Na-identify na po. Marking lang ng Na-identify. tatlong new signatures niya. Yung new signature sa akin. Pakipirmahan lang dun sa katabi ng dating signature ninyo. And may we ask that the signatures be respectively marked from page 1 as Exhibit I, -3, -C, D, and E. Okay na. Mr. Chair, the witness is ready. Okay, so please continue with the reading into the records of your statement. Ako po si Jaime Patso, Pilipino, 50 taong gulang, tubong Usami City. May asawa, kasalukuyang bilanggo sa New Bilibid Prison, NBP. At isang commander sa pangkat namin na ang tawag ay Batman po. Matapos makapanumpa ng naayon sa batas ay malayang nagsasalaysay ng mga sumusunod. Noong Enero 2015 ay pinatawag ako ni GB Sebastian na isa ding commander ng pangkat ng komando po sa loob ng NBP. Pumunta po ako agad at pagdating ko doon sa kanya, kinausap niya ako tungkol sa hanap buhay po. Nang tinanong ko siya kung anong hanap buhay, ang sagot niya tungkol sa droga po. Ang sagot ko ay pag-isipan ko muna. Makalipas ng mahigit 1 linggo ay tik siya ng tik sa akin at tinatanong niya ako kung kailan ako mag-uumpisa sa hanap buhay. Ang sagot ko ay tsaka na. Doon nagsimula na ginigipit ako, halos araw-araw akong sinisearching. Isang araw, tinik niya ako at ang sabi, punta ka dito para usap tayo. Kaya pumunta ako sa kanya. Pagdating ko, pinapapasok agad ako sa nagbantay ng pinto sa bahay niya po. Kinausap niya ako, ang sabi niya, tulungan ko siya para hindi na ako mapupurhisyo
At doon, direkta niyang sinabi na bigyan niya ako ng droga. Bilang tulong. Bigyan siya. Bigyan siya ng tulong bilang tulong sa paghanda sa pagtakbo sa pagkasenador sa darating na eleksyon ni DOJ Secretary Leila de Lima. At huwag ako mangamba kasi sa kanya daw ang administrasyon po. Nang umpisa, 10 ang inalok niya sa akin. Pero ang sagot ko, 5 lang kasi di naman ako malakas at doon kami nag-umpisa. Pero bago kami nagsimula, lumapit muna ako sa isang kaibigan ko na si Rico Caja para matulungan ako. At tinulungan naman niya ako. At binigyan niya ako ng number na ang sabi niya sa akin ay yan ang kukuha sa ibibigay ni GB Sebastian sa akin. Kaya pumunta agad ako kay GB Sebastian. Pagdating ko sa kanya, nag-usap kami sandali, saka ko inabot sa kanya ang number na ibinigay ng kaibigan ko. At ang sabi ko sa kanya na yan ang kontakin niya kasi yan ang tatanggap ng ibibigay niya na 5 kilo na droga po. At nagpaalam na ako sa kanya kaya para umuwi. Bago ako nakaalis, nagsabi siya na i-text na lang kita. Pre, pag okay na. Ang sagot ko po, okay pre. Makalipas ang humigit kumulang 7 o 8 oras po, nag-text sa akin ang kaibigan ko na ang sabi niya sa text, "Bay, nadawat na." Ang ibig sabihin na bay nadawat na ay bay natanggap na. Kaya pinuntahan ko siya agad at nag-usap kami. Nakiusap ako na di sana magkakaproblema dahil pag nagkataon, malalagay sa langanin ang buhay ng pamilya ko. At sumagot naman siya na huwag akong mag-alala dahil maayos yung taong binigyan niya. Kaya sinabi ko sa kanya, bay, patong lang ako ng 20,000 sa 1 kilo. Kaya pasa sa akin ni GB, patong lang ako ng 20,000, 850,000 ang bigay ni GB sa akin, pasa ko sa iyo 870,000 ang isa. Kaya ang bayaran sa 5, 4,350,000 ang bali babayaran po. Nakalipas ang mga 20 minutes, tumawag sa akin si GB at nang sinagot ko siya, ang sabi niya, okay pre, okay na pre, text ko na lang sa iyo ang account para doon mo na lang ipahulog ang pera. Makalipas ang 3 araw, nag-text siya sa akin ng account at nag-reply ako, kape pre. At yung account na tinext niya, pinurod ko sa kaibigan ko at nag-reply din siya sa akin na okay bye, pero mga 2 pa kaadlaw ay ako makahulog. Ang ibig po sabihin, bibilang pa po ng mga 2 araw bago po siya makapaghulog. Sumagot po ako, okay bye. Pagkalipas ng 2 araw, nag-text ang kaibigan ko. Ang sabi niya, bye, tuan na sa bangko ang tao para maghulog. Pag i-text, itong sabi niya na tuan na sa bangko po, Your Honor, ay ando na po daw sa bangko yung tao na maghulog. Pag i-text niya ang resibo, forward dayon na ako ni mo ha. Sinagot ko siya, sige bay, ulat lang ko. Ang ibig sabihin na pag i-text niya, forward, ang ibig sabihin sa dayon na ako nimo, forward ko agad sa iyo, Your Honor. At saka sinagot ko, sige bay, hulat lang ko. At ang ibig sabihin sa hulat lang ko, aantay lang po ako. Lumipas ang mga 2 oras, nag-text ang kaibigan ko ng resibo at pinorward ko agad kay GB Sebastian. At nag-reply naman siya agad na okay na pre, pero patsik ko muna sa tao ko, mamayang 7 ng gabi, antayin mo text ko. Sumagot ako, okay.
Magmula noon, tuloy-tuloy na yung paghulog. Minsan, 2 bisis maghulog sa loob ng 1 linggo. At umabot po ang trabaho ng 4 na buwan hanggang 5 buwan po. Sa desisyon kong ito, alam kong mamimiligro buhay ko at pamilya ko. Kaya ipinagdasal ko sa Panginoon ang aming kaligtasan at kung ano man ang ipagkaloob niya, tatanggapin ko ng walang pagsisisi. Kaya ako nagsalita tungkol sa mga bagay na ito ay bilang tanda ng buong suporta sa Chief PNP Ronaldo Bato de la Rosa sa kampanya laban sa illegal na droga na sana matuldukan na ito. Dahil sa aking nakita, sila lang ang sumeryoso para sugpuin ito. Kaya ito na ang panahon para suportahan po sila. Sana matulungan kaming mga preso na lagi na lang inaabuso tulad ng nangyari sa amin ng panahon ni Secretary de Lima po. Sana sumuporta na tayo, wag magbibingi-bingihan para hindi na mabiktima ang ating mga anak at mga apo at ipagdasal po natin ang tagumpay ng ating Pangulo at ng Chief PNP. At sa ginawa kong ito, mabawasan kahit konti ang pagkakasala ko sa ating bansa at higit sa lahat sa ating Panginoon. Sa katunayan ng lahat nito ako ay lumagda sa aking pangalan nitong ika-13 ng September 2016 sa lungsod ng Muntinlupa po. Okay po. Tapos ka na po, Mr. Pacho? Opo, Your Meron ka Honor. pang gustong idagdag dyan, dyan sa salaysay mo? Yun lang po nabanggit sa akin ni JB Sebastian, Your Honor, na pag hindi sasakay, matibay yung bangka niya nung panahon na yun, Your Honor. Pag hindi sumakay sa kanya, lulubog. Ano ibig sabihin nun? Sa iyong pagkakaintindi? Parang pagkakaintindi ko po, Your Honor, pag hindi sumang-ayon sa kanya, Pag hindi sumama sa kanyang grupo, ganun ba yun? ganun po, ang pagkakaintindi ko po, Your Honor. Yung lulubog, anong ibig sabihin naman ng lulubog? Maaring alisin sa maximum compound, Your Honor, idalin sa medium o kaya sa kolonya po. Okay, so meron pa, wala na? Yun na lang po, Your Honor. Ikaw ba ay tinakot, pinwersa o binayaran para ikaw ay magbigay ng salaysay at lumagda ka dyan sa affidavit mo? Hindi po, Your Honor. Kusang loob ko po itong ginawa po, Your Honor. Okay, so maraming salamat. Mr. Secretary, wala pa yata yung ating immunity doon sa request for immunity for the 4 other witnesses. So, Mr. Chair, perhaps we can open the floor for interpellation. Mr. Chair, while waiting for the other witnesses and including our request for immunity, which is now pending for the Speaker's appropriate action, may I ask some clarifications with the witness, Mr. Chair? He had mentioned being from the city of Osamis. Sige po, bilang Vice Chair po ng Correctional Subcommittee at kababayan itong witness, I'll give you the floor. But before that, ito po yung list natin of interpellator. Congressman Harry Roque, Kong Rudy Fariñas, Kong Fortun, Kong Pineda, Kong Maceda, Kong Lacson, Kong Cagas, Kong Barbers, Kong Garcia, Garbin, Belaro, Acop, Gonzaga, Alejano, Rocamora, and Tiangco. Yes, Mr. Chair, just few clarifications. Mr. Witness, miyon ka nga taga Osamis, unsay barangay nimo sa Dakbayan sa Osamis nga imong gipuy-an bago ka adisir ka na priso? What barangay in the city of Osamis that he resided before he got incarcerated?
Bagakay, Osami City po, Your Honor. Okay. Dito ka na tao sa Bagakay or mo lang na imong gipuyan? Doon po, Your Honor. He was born in that barangay Bagakay. Unsay kaso nimo nga nganong naa magkakaroon sa National Bilibid? Kidnap for ransom po, Your Honor. Kidnap for ransom? Opo. Unsa nga tuig ka nga na-convicted? Naano po kami 1999 po, Your Honor. Natulan po kami to 2002 po. Okay. Unsa nga korte ang nag-convict nimo? Sa Dakbayan sa Osamis or outside Osamis City? Dito po sa Malabon, RTC branch ang kaso ko po, Your Honor. Okay. Now, in paragraph 9 of your affidavit, you mentioned that you were given an account number for you to deposit the amount, the proceeds of the drugs that you were told to trade. Sa paragraph 9 sa imuhang affidavit, miingon ka nga gitagaan ka og account number sa diin dito ipahulog or ipadeposito ang proceeds sa droga nga gipabaligya sa imo. Nga sa imong giingon 850,000 ang sabot, gipatungan og 20,000. What is the account name and account number nga kaning maong account nga gihatag sa imuha? Hindi ko na po matatandaan yung account name, Your Honor, pati yung number, pero BDO po, Your Honor, ang account na yon. What is the account name? Ang pangalan ng maong, yung account number na yan? Your Honor, hindi ko na po matatandaan po kasi ipo-forward ko po kagad doon sa kaibigan ko pag mag-text si JB Sebastian sa akin ng account po. Diretso ko pong i-forward doon sa kaibigan ko. Oh, but the one which you had forwarded to your friend is the account number. Of course, it also included the account name. So, you mean to say that when you executed this affidavit, you don't know the account name and the account number that you had transferred to your friend? Wala ba ka kibalo kung kinsa nga ngalan o unsa nga numero sa maong account, bank account nga imong gipasa ngadto sa imong kauban? Your Honor, yung time na ipinasa sa akin, nabasa ko po, Your Honor, pero hindi ko naman po iniisip na mananatili doon po sa cellphone ko, kaya ipinorward ko kaagad sa kaibigan ko po yung resibo, account na yon po, at saka i-delete po, Your Honor, dahil po bawal eh. Baka pag mahuli yung cellphone, bawal po, Your Honor, malalaman. Given enough time, would you be able to locate that account number and account name? Kung matagaan ka gamayng panahon, nabay oportunidad nga makita pa nimo, makakuha nimo ang maong account name o account number, considering nga na kay immunity sa imuhang pagtistigos karon. You are given that legislative immunity in connection with your testimony in this committee hearing. Sisikapin ko po, Your Honor, na makapaghanap po. In that connection, may we request the Secretary of the Department of Justice to exert best efforts to get the account name and account number which is being promised also by the witness for him to accept best efforts to locate the same. Thank you very much, Mr. Chair. That's all for this representation. Thank you for that. So now we recognize Congressman Harry Roque. Thank you, Mr. Chair. My first question is for Noel Martinez Golyoso. Mr. Martinez, tama po pa ang pagkakaintindi ko sige, dito muna kay Mr. Pacho. Mr. Pacho, upo na po kayong dalawa dyan. Pero habang wala pa po si Mr. Martinez, si Mr. Pacho. Mr. Pacho, sabi nyo kayo yung commander ng Batman, no?
Opo. So ang testimonya nyo, ang Batman, sa pagkakaalam nyo, talagang hindi naman kasama dun sa pagkakalakal ng pinagbabawal na gamot sa loob ng Muntinlupa. Hindi po, Your Honor, dahil po pag may mga nasasakupan po akong na-involved sa ganong kalakaran, Your Honor, pinapaparusahan ko po. Bali, kung hindi ko i-close compliant, tinatakaran ko po, Your Honor, depende sa nalabag niya sa patakaran namin. At ang nagsimula lamang ang Batman na ma-involve dito sa drug trade dahil dun sa pinag-utos ni JB. Tama ba ho ito? Opo, Your Honor. At testimonya nyo rin na ang sabi ni JB, kaya nga kayo kinakailangan mga lakal ng pinagbabawal na gamot ay para makapagkalap ng pondo para sa kampanya ni Laila de Lima. Opo, Your Honor, yun po ang pagkasabi sa akin. Ang tanong ko po, bakit po kayo naniwala kay JB na yung pagbebenta ng droga ay para nga makakalap ng pera para kay Laila de Lima at ang kanyang kampanya sa Senado? Your Honor, nung panahon na yun, Your Honor, parang ang boses ni JB Sebastian sa maximum compound, Your Honor, parang batas po, Your Honor. Dahil sa nakikita po namin na napakalakas niya, Your Honor. Napakalakas niya kaya kanino? Matawag ko sa aking lang, Your Honor, kay Secretary Laila de Lima ho, kasi nakikita ko po nagpupunta, pag pumasok sa maximum compound, doon nagpupunta kay JB po. Okay. Ilang beses nyo nakita si Laila de Lima doon sa loob ng Muntinlupa? Sa akin, Your Honor, 2 beses po. At ilarawan nyo nga sa amin, ano nakita nyo nung nakita nyo si Laila de Lima ng 2 beses sa loob ng Muntinlupa? Naglalakad lang po siya, Your Honor, papunta doon sa, bali, tinatawag na bahay na bato ni JB Sebastian po. So doon sa 2 beses mong nakita si Laila de Lima sa Muntinlupa, parang ang kinausap lang niya talaga niya ay si JB. Opo, Your Honor. Bagamat sabi mo rin sa testimonya mo, ito namang si JB, pinakilala kayo kay Laila de Lima. Hindi naman talaga ako kasama sa pinapakilala ni JB Sebastian kay Secretary de Lima po. Pero ang sa nakikita ko po, Your Honor, talagang napakalakas niya, Your Honor, dahil sa dami namin doon, Your Honor, bakit sa kanya lang pupunta? At ito po, dun sa 2 pagkakataon na nakita nyo, Opo, siya lang opo. ang pinuntahan ni Laila de Lima. Opo, Your Honor. Now, sabi nyo, bukod dun sa batas ang salita ni JB, talagang sinusunod sa JB. Ang tanong ko lang po, para maintindihan, commander po kayo ng isang grupo, ang pagkakaintindi ko, si JB commander din ng isang grupo. Opo. Pero, mas mataas ba siyang commander kaysa sa inyong mga iba pang mga commander? Anong hindi pa po nangyari ang Bilibid 19, Your Honor, ang mataas po sa amin sa Carcel side po, si Herbert Culangco. Tapos sa kanya yung sa Presidio side po, siya ang mataas. Nung nangyari na wala na sila si Culangco po, bali siya na po ang pinakamataas doon sa maximum, Your Honor. Napasama ba kayo dun sa paglipat sa NBI? Hindi po. So, ano po nangyari? Sabihin nyo nga sa amin doon sa mga buwan na naiwan si JB doon sa Muntinlupa. Ano yung mga pangyayari at bigyan mo kami ng ideya kung ano naging papel ni JB nung siya na lang naiwan doon sa Muntinlupa? Your Honor, mayroong mga time na nag-usap kami. Inutosan niya po ako na dadalhin ko daw sa kanya yung mga Chinese na nasasakupan ng aking pangkat. Kaya sinagot ko siya na, pare, ang mga Chinese may kanya-kanyang tao. Huwag mo naman ako ang utusan mo dahil baka pag magagalit yan sila, sa akin lahat galit yan. Kaya yung mga tao na lang po ng mga Chinese na yan, ang tawagin mo na para yun ang magsundo sa kanila. Sino ba ho yung mga Chinese na pinapatawag ni JB? Joseph Lim. Hindi ko makabisado mga pangalan sa side ng ko, Your Honor. Doon sa, kasi iwa-hiwalay kami ng dorm, Your Honor Pero sa pagkakaalam mo, bakit nakakulong yung mga Chinese na nais na makausap ni JB? Sa drugs po ang kaso, Your Honor. So, nung siya na lang naiwan doon sa Bilibid, nais niya makausap yung ibang mga Chinese na nandun din sa Bilibid. Opo.
Okay. Now, alam mo ba kung sino yung mga kausap ng mga Chinese na yon bago mailipat yung Bilibid 19 doon sa NBI? Anong panahon na yun, Your Honor, doon na lang, hindi ko po alam kung sino mga naging kakausap niya mga Chinese po. Okay. Mr. Martinez, nakaupo na ba ho kayo? Opo, Your Okay, Honor. Mr. Martinez, kayo naman po ang Bosyo o commander ng Genuine Ilocano Group, no? Opo, Your Honor. Now, ang testimonya nyo po, talaga namang hindi kayo talaga involved sa kalakalan ng pinagbabawal na droga hanggang kayo po ay inutusan din ni JB na magkalakal sa pinagbabawal na gamot. Opo, Tama ba Your ho yan? Honor. At ang testimonya po, bakit nga daw kayo, bakit ho uli inutusan kayo ni JB na mangalakal ng pinagbabawal na gamot? Kinausap ako ni GB Sebastian para makalikob ng pundo para sa kandidatura ni Secretary de Lima noon para sa senador sa 2016. Well, Kaya dapat magbinta kaming mga pinuno ng mga pangkat para malaki-laki ang malikom. Yun lang ang ano niya. So gaya ng tanong ko po kay Mr. Pacho, bakit naman kayo naniwala na kay JB na kailangan kayo magbenta ng pinagbabawal ng gamot para kumalap ng pondo para kay Laila de Lima? Ba't yun naman pinaniwalaan itong si JB? Si GB kasi ang tinitingnan namin doon na pinaka-leader sa lahat ng mga busyo doon nung panahon na yun. Ibig kong sabihin na siya ang chairman ng aming presidio side. So palagi kaming sumusunod kung ano ang mga ano niya, yung mga pag-uutos niya doon. Parang minsan naisip namin na ang salita ni GB doon ay parang batas talaga. Na kahit sa empleyado siya magsasabi, sinusunod yun. Ay sino ba naman kami na hindi susunod na nandyan sa kanya ang kapangyarihan sa panahon na yun. Hari, may I just inform the body that the grant of immunity to the other witnesses had been approved and signed by the Speaker. So I just want to know from Secretary of Justice who will be the next witness so we can prepare them. And then what will happen is that we will have to excuse this and continue with the interpellation after we have presented the other witnesses. So please. I will wrap up, proceed. Mr. Chairman. So ilang beses niyo po nakita si Secretary de Lima dun sa Muntinlupa? 3 to 4 times na nakita ko si Secretary de Lima sa loob ng Muntinlupa. Pati na rin sa loob ng kubol ni JB Sebastian, Your Honor. Doon sa 3 at 4 na beses po, talagang kubulang ni JB ang pinupuntahan ni Laila de Lima. May time po, Your Honor, na umiikot muna sila doon sa buong maximum tapos dadaan sa kubol ni JB Sebastian. So sa tingin niyo ba, kinilala ni Laila de Lima na siya ang pinakamataas sa lahat ng mga bosyo doon sa Muntinlupa? Alam po ni Secretary de Lima po na siya ang pinakamataas doon sa lahat ng busyo. Now, sinabi niyo nung nagbenta kayo na nagre-remit kayo, no? Paano po kayo nagre-remit ng pera at kanino po niyo riniremit yung pera? Hindi po ako ang nagre-remit ng pera, Your Honor, kundi ako lang po ang taga-monitor ng mga taong nagre-remit kay GB na yung mga nire-refer kong tao rin na magbibinta ng droga para kay GB. Okay, paano niyo po minomonitor ito? Ikwento niyo sa amin, paano niyo namomonitor yung mga remittance niyo kay JB? Namomonitor po namin ang remittance ng droga, Your Honor, sa pamamagitan ng cellphone. Yun lang po, galing sa labas, magtitext yung tao sa amin, tapos yung resibo na ititext sa amin, ipapasa rin namin doon kay GB Sebastian. Yun po ang basihan namin sa pagbabayad ng droga na binibinta nila doon sa labas, Your Honor. Anong resibo itong sinasabi niyo po? Halimbawa po, Your Honor, sa pag-account na pinahulog ni GB doon sa BDO, may resibo yon. Yung naghulog naman doon sa labas, iti-take sa amin yung resibo, kompleto, pizza, amount, tapos may mga kudon. Yun ang basihan. Pag i-verify ni GB yun na nandun na talaga,
sumasagot siya ng okay na pare. Naalala nyo ba kung kaninong pangalan po yung account ng BDO kung saan ninyo pinapadepositohan yung proceeds ng benta? Sa panahon na to, Your Honor, hindi namin maalala, pero kung bibigyan kami ng sapat na panahon, pasensya na po, Your Honor, dahil itong pag-witness namin ngayon, gahol talaga sa oras na makapaghanap ng mga account o resibo na yan. Dahil nung September first week, mula nung naupo ang SAP, medyo stricto na, wala na talaga kaming cellphone doon. Kaya nahirapan kaming maghanap ng mga account na yun sa mga tao, Your Honor. Kung hindi nyo po maalala yung account holder, yung pangalan ng account holder, naalala nyo kung sino yung pinadeposito ninyo? Sa tagalabas po, Your Honor. Pwede ba sabihin kung sino yung pangalan na yon? Kasama ba sa immunity? Yung taong babanggitin kasama. Kasama sa immunity yun. Wala nga, hindi. Ay. Security concern. Your Honor, for security concern, sana po, Your Honor, kung pwede sa executive session na lang po natin babanggitin ng mga yan dahil natatakot din po ako para sa seguridad nila. Okay, so ibibigay mo sa committee pero executive session, bigay mo na lang diretso sa chairman nang hindi na natin maanunsyo, no? Opo, Your Honor, and confidential, last Your question Honor. ko, humigit kumulang, magkano yung pinadeposito mo doon sa account para kay JB? Mahigit kumulang? Malaki-laki po, Your Honor, kasi nasa kulang-kulang 200 kilos na po ang naging transaksyon nila mula nung nag-umpisa kung mag-refer kay JB, Your Honor. 100 kilos, ha? 200 kilos po, Your Honor. Okay. Kulang-kulang 200 kilos 200 kilos, ha? Okay. Itong 200 kilos, ilang buwan po ito? Pardon, Your Honor. Ilang kilos na benta itong 200 kilos? Mula nung 2013, Your Honor, medyo mahal pa noon hanggang sa bumaba ang presyo. Hanggang kailan nga? 2013 hanggang? Hanggang 2014, Your Honor, month of October, doon lang natigil, Your Honor. Medyo malamig na yung pakisamahan namin ni JB. Okay. No further questions, Mr. Chair. Thank you very much. Mr. Chair, just in addition to what was posed by the Honorable Rocky to Mr. Noel, may I also request Mr. Jaime Pacho to please submit it to the chairman, the name of the person whom you had requested to make the deposit. No, ang pangalan sa tao nga imong gihangyo pagpa-deposit. Kung nakalimot ka sa account name, ang pangalan sa tao nga imong gipasahan sa account name og number. In the same manner that was also asked to Mr. Noel, and Mr. Noel will be submitting the names dito sa chairman ngayon. I'm addressing that to Mr. Jaime Pacho. Nakuha ni mo, Mr. Witness? Sir, pag makita... sir, pag makita po, sir, dadalhin ko po dito, sir, kung... No, not the name, not the account name, which you said you will need more time to locate it. The name of the person whom you had requested to make the deposit. Ang pangalan sa tao nga imong gipasahan sa account name ug mo imong gihangyo sa pagpa-deposit. That is also the same question to Mr. Noel nga ingon siya for security reasons, he will have to submit it to the chair. So, ikaw sad for security reason at tawhana, i-submit sa diri sa chair ang pangalan sa tao nga imong gihangyo sa pagpa-deposito. I hope the lawyer of Mr. Jaime Pacho will assist him in complying that request from the chair. Pwede ba yun? Paki-assist mo, councils, no? Yung hinihingi ni Vice Chair para dumali tayo. Anyway, at this juncture, we have just received the approval, the letter of approval of the Speaker on the grant of immunity to the additional witnesses that
the Secretary of Justice will present in today's hearing. No? Yung dalawang witnesses ngayon ay excuse muna to pave the way for the entry of the next witness who is witness, sino ito? Baligad. Sabi po ni Secretary ay explosive din daw po ang revelation ito, kanya napaka-importante na marinig natin na ang sasabihin nito para bumilis po yung proseso natin. Meanwhile, that we are awaiting the entry, the exit of the witnesses here and the entry of the next witness, we recognize Kong Garbin. Thank you, Mr. Chairman. Earlier, I've heard a call for an executive session. For us, Hindi na po. Isasubmit na lang daw sa chair, di ba? Wala nang executive session. Wala na po. para Because under bumilis. the rules, we can only conduct executive session if it endangers national security, Mr. Chairman. Okay na po, hindi na tayo doon tutungo. Mr. Chairman. Kong Seda. Yes, just an inquiry with regard to the rules of the committee because Congressman Waminal yesterday when he was interpellating, he was speaking in his language in Visaya. Okay. And also Congressman Garcia yesterday, Congressman Teves. But they were able to translate it anyway. But is there any rule that if the witnesses or the congressmen or any of the resource persons are speaking in a dialect that is not in English or Tagalog, is there a way wherein we can assure that it is translated properly so that everybody here will understand what we are talking about? Kasi kahit isang salita lang o isang sentence lang ng testimonya ng ating mga testigo na hindi maintindihan ng mga miyembro ng komite, baka kasi konektado lahat ito para po maintindihan namin lahat. What is the view of the chairman? Well, dapat meron yun, kanya lang hindi po tayo naghihigpit at meron namang nagkukusang mga miyembro na mag-translate para sa mas madaling pag-intindihan ng mga miyembro. So we're just doing that to save, to facilitate the conduct of this inquiry. Pero anyway, we approve the minutes at saka yung mga transcripts. If you wish to look at the transcripts and you have questions on this, then please make the necessary manifestation. Well, yes, Mr. Chairman, in the absence of an official interpreter, then maybe we just request our fellow legislators who speak the language if they can translate to English or Tagalog whatever conversations they have with the witnesses. Pakisuyo lang po. Members, please be guided accordingly para po mas madali. But in the meanwhile, I have requested Secretariat to also provide for that for purposes of transcription. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Hindi po lahat kasi ng mga miyembro ay nakakaintindi. Katulad ko po, kahit na parehas kami Ilocano ni Manong Rudy Pariñas, hindi po ako marunong magsalita at makaintindi ng Ilocano. Kaya gusto ko lang maintindihan yung pinag-uusapan. Salamat po. Excuse na po yung dalawang witnesses. Please, the security escorts, please bring them back to the holding area. And we will allow the entry of the new witness. Excuse me, Mr. Chairman, I have registered to interpolate the two witnesses. Ano po? We will continue after the presentation of the other witnesses. Inintay lang po natin to save time while we're waiting for the approval by the Speaker of the Immunity. Inallow po natin ito, pero with the understanding that upon arrival or upon receipt of the Secretary's approval, then we will continue with the presentation of the witnesses. So I understand that these two witnesses will return later. Are still coming back. They will return later together with the 4 others that will be presented this afternoon. Mr. Chair, we are already in receipt of the immunity given
by the Speaker of the House in favor of inmate Jojo Baligat, who is here and ready to identify the affidavit he executed. Thank you for that. Anyway, we can continue. They have finished with their testimonies. Please, Mr. Secretary, can you please inform the witness of the grant of this immunity, the coverage thereof, and the conditions, if any, of this grant of immunity for the record? Yes, Mr. And their Chair, may express we ask consent. if the witness, Jojo Baligat, is inside the hall? Nandito po. Meron ka bang abogado? Sinong abogado ni Mr. Baligat? Si Attorney Ferdi, abogado lawyer. Pwede bang yung dalawang witnesses paki-escort na muna para lumuwag po tayo? At kung ano man yung ginagawa dyan para maging mas matahimik ang ating pagdinig. Tatanungin ko siya kung ina-admit, kung accepted niya yan. Hindi, sample lang natin. Hindi, sample. Kay Baligat mismo yun. So, nasan po si witness Baligat? Pakiupo po. Nasan po kayo? Wala naman tayong bang copy. Wala pa. Ayan. Mr. Secretary, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Mr. Baligat, Ginong Baligat, meron pong ibibigay sa iyo na isang dokumento na ikaw ay binibigyan ng immunity sa prosecution kung ano mang sasabihin mo dito sa loob ng pagdinig na ito. Sa kondisyong, sasabihin mo lamang ang lahat ng katotohanan, buong katotohanan at walang iba kundi katotohanan. Please read the offer of immunity and together with your lawyer at sabihin mo sa amin kung tinatanggap ninyo yung immunity na ibinigay sa atin ni Speaker Bebot Alvarez. Meron bang abogado si for the record, please stand to be recognized and state your name. Thank you, Mr. Chairman. Your Honors, I am Ferdinand Topacio. I'm the counsel for Mr. Jojo Baligat. Thank you. Please put on the record, Comsec. Ito yung may kidnapping. Ito yung may kidnapping. May kidnapping. Hindi pala. Chief. Yung summary ng... So, Mr. Secretary? May we know from the counsel and the witness kung ano ang inyong decision sa... Tinatanggap mo? Opo. Okay, so again... Mr. Chair, I proceed? Please proceed. With the acceptance of by the resource person, Jojo Baligat, may we ask that an oath be administered? Okay, please administer the oath, Comsec.
Ako, pakisabi ng pangalan, si Jojo Baligad, ay taus-pusong nanunumpa ay taos-pusong nanunumpa na magsasabi na magsasabi ng katotohanan, ng katotohanan, buong katotohanan, buong katotohanan, at pawang katotohanan lamang. at pawang katotohanan lamang. Kasihan ako ng Diyos. Saksihan ako ng Diyos. Ginoong Jojo Baligad E. Rondal, meron ka bang ginawang salaysay, sinumpang salaysay, bago ka dumating dito sa pagdinig na ito? Mr. Secretary, Meron can you po. please state the purpose for which I'm sorry. this witness is being presented? I'm sorry, Mr. Chair. The witness is being presented to testify on the drug trades inside the Bilibid prison. So may I continue now? Meron po. Please proceed. Ginoong, meron kang ginawa, no? Ipinakikita ko sa iyo ang sinumpang salaysay na ito na mayroong 4 na pahina or 4 pages at minarkahan bilang Exhibit R hanggang Exhibit R for the 8. Maaari bang basahin at examinin itong iyong salaysay na ito at sabihin mo kung ito yung salaysay na tinutukoy mo? Babasahin ko po ba lahat? Examine muna kung yan yung salaysay. Ano yung last? R48. R4B. R4B. Oh. Meron ka bang salaysay? Pala. R4B later. Can we now please proceed with the marking of Okay. document? Is that your affidavit? Yan ba yung affidavit? Okay. Please sign again beside your Xerox signatures from page 1 to page 4. Yan. Pwede na yan. Mamarkan ulit yan. Yung sa last page, doon sa tabi no. Mas tobacco. Thank you. Kahit dito na lang yan. Tapos na. May we request, Mr. Chair, that the new signatures of the witness, 4 of them, be marked consecutively as Exhibit R4B, 4C, Exhibit R4D, Exhibit R4E, and Exhibit R4F. Please mark it.
file yan. Nandun. Nandun yung original. Mr. Chair, the marking is finished and the witness is now ready. Okay, Mr. Witness, Mr. Witness, Mr. Baligad, can you please read into the records your salaysay so that for the better understanding of the members of this committee and likewise of those people who are viewing this hearing. Okay po. Sinumpang salaysay ko po ito. Ako si Jojo Baligad, nasa 8 taong gulang, may asawa, kasalukuyang nakapage sa medium security compound ng New Bilibid Prison at may numero na N208P-0036. Pagkatapos na makapanumpa ng naayon sa batas ay nagsasaad ng mga sumusunod. Ako ay 15 taon lang nakabilanggo dahil sa salang murder. Mula noong 2001 hanggang 2003, ako ay sa Quezon City Jail nakapiit. Noong 2003, nalipat ako sa Camp Bagong Diwa kung saan ako nanatili hanggang 2005. Noong 2005, ako ay muling binalik sa Quezon City Jail at ako ay nanatili doon hanggang 2008. Mula 2008 hanggang sa kasalukuyan ay nakapit dito sa New Bilibid Prison. Ako ay may katungkulang advisor ng pangkat na Batang City Jail noong mangyari ang grenade throwing incident noong Nobyembre taong 2012. Ako ay kasama sa mga nabartulina sa medium security compound dahil sa nasabing insidente at muling naibalik sa maximum security compound bago mag-December taong 2012. Pagbalik ko sa maximum security compound, ako ay nasorpresa nang malaman ko na may tinalaga ng bagong commander ang aming pangkat na si Boyd Anyora na agad namang napalitan. Hindi nagtagal ay naglagay ng spokesman ang opisina sa katauhan ni Daniel Feliciano aka Dambo para sa aming pangkat. Habang ang aming commander na si Froilan Trestiza ay nasa Bartolina pa. Naging pagkakataon para sa akin ang panong iyon dahil open o pinayagan ng lahat ng diskarte katulad ng alak, sugal at may mangilan-ngilan na dumidiskarte ng droga. Dahil na din sa matipid na pangangailangan ay sinubukan ko na magbenta ng droga sa aming pangkat. Isang pagkakataon na hindi ko nagawa sa panunungkulan ni Commander Poy na nakabartulina na sinangayunan naman ng aming spokesperson na si Dambo. Noong unang linggo ng Enero 2013 ay pinuntahan ako ni Commander Poy sa aking kubol. Sinabi niya sa akin na nagbigay na ng tara sa pangkat namin si OIC Rafael Ragos ng 100,000 piso kada linggo. Ang halagang ito ay kapalit ng pagluluwag dito sa loob ng NBP. Dahil sa pagluwag na ito, hindi na kinukumpiska ang mga kontrabando katulad ng drogang shabu at marijuana, mga cellphone, laptop, tablet, wifi receiver at signal booster. Dahil din sa pagluwag na ito, hindi na rin sinisita ang mga dapat sana'y mga ipinagbabawal na gawain katulad ng pagbebenta at paggamit ng droga, pagsusugal, pag-iinom at paggamit ng babae. Binanggit din ni Commander Poy na ang deadline ng pagbibigay ng nasabing halaga kay OIC Ragos ay tuwing Biyernes. 2 beses ko nakapagbigay kay Commander Poy ng 100,000 piso para sa 2 linggo na siya namang ibinigay niya kay OIC Ragos. Nasundan ito ng huling linggo ng Enero taong 2013
nang ako ay nagbigay ng 200,000 piso kay Herbert Culangco dahil siya na ang kumakuusap at nakakadiretso kay OIC Rafael Ragos. Muli akong nagbigay ng 200,000 piso na intelihensya kay Herbert Culangco noong ikalawang linggo ng Pebrero taong 2013. Matapos napalitan si OIC Rafael Ragos ni Bucor Director Franklin Bucayo, bandang buwan ng Mayo taong 2013 ay ipinatawag kami ng di umano'y staff ni Director Bucayo na nagpakilalang si Colonel Eli. Ito ay naganap sa loob ng opisina ng OIC COG Office kung saan ay pinulong niya kami kasamang higit kumulang 6 na Chinese at iba pang mga high-profile inmate katulad ni Amin Buratong, Vicente C. at Ben Marcelo. Namumukhaan ko ang iba pero di ko lang po kabisado ang mga pangalan nila. Si Colonel Eli ay humingi sa amin ng for the boys na nagkakahalaga ng 50,000 piso at minsan sinasabi niya na baon daw para sa lakad nila ni Bucayo na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Noong naging regular ng pangungulikta ni Colonel Eli ng 50,000 tuwing linggo, si Sir Eugene Ciruela na ang inutusan niya na kumuha ng pera sa aking kubol tuwing Biyernes. Noong kalagitnaan ng taong 2014 ay 3 beses akong hiningian ni Herbert Culangco ng tigli 500,000 piso sa iba't ibang pagkakataon para daw kay DOJ Secretary Leila de Lima na akin namang ibinigay. Ang nasabing mga halaga ay galing sa napagbentahan ng droga at sa sugal na EC2. Ito ay konsentido pa rin ng pumalit na commander ng pangkat namin na si Christopher Soliva na siyang pumalit kay Danilo Feliciano. Ang sumusunod ay ang pagkakahati-hati ng mga naibigay kong pera kanino at mga petsa nito. January 2013 first week 100,000 Poy. January 2013 second week 100,000 Commander Poy. January 2013 last week 200,000 Culangco. February first or second week 200,000 Culangco. June hanggang September ng 2014 1.5 million kay Culangco. May 2014 50,000 Colonel Eli. June 2014 50,000 Colonel Eli. July 2014 100,000 Colonel Eli. August 2014 100,000 Colonel Eli. October 2013 hanggang April 2014 1.4 million kay Sir Eugene Ciruela. Kung susumadahin po ang lahat ng naibigay kong pera simula sa unang linggo ng January 2013 hanggang sa September 2014, umaabot na po ito ng 3,800,000 piso, lahat-lahat. Sa kabuuhang halagang ito, alam ko na direktang para kay Secretary Leila de Lima mismo ang 1,500,000 piso at ito'y taasang inamin ni Herbert Culangco sa akin. Ang 1,700,000 piso ay para sa kanila ni Director Franklin Bucayo at Colonel Eli. Samantalang 600,000 piso ay para kay OIC Rafael Ragos. Noong December 15, 2014, nalipat po ako kasama ang 18 iba pang preso sa NBI Detention Center sa Maynila pagkatapos magsagawa ng malawakang inspeksyon sa NBP Maximum Security Compound ang DOJ. Ayon sa mga naririnig ko, pinalipat daw kami ni Secretary de Lima kasi may binigay daw si JB Sebastian sa kanya ng mga listahan ng mga pangalan namin. Gusto daw kasi ni JB na masolo ang sistema ng droga sa loob ng Bilibid at sa aming pag-alis o paglipat, magagawa niya ito na wala di umanong kakompetensya sa kalakal na ito. Nanatili kaming 19 na NBP inmates doon sa NBI Detention Center ng 8 buwan. Sa mga panahong ito, namayagpag daw si JB Sebastian sa kanyang pagpapatakbo ng sistemang droga sa loob ng Bilibid. Nakabalik kami sa NBP noong August 2015
ngunit hindi na kami inilagay sa maximum security compound. Sa halip, sa Building 14 na kami diniretso. Magmula lang kami ay naibalik sa NBP, napansin ko na may malaking pagbabago na sa pamamaraan ng pamamalakad dito sa pangunguna ni Bucor Director Rainier Cruz. Naging mas madalas ng mga pag-iinspeksyon, pinagbabawal na ulit ang lahat ng gawain at kontrabando na dating pinapayagan ni Director Bukayo. At ginawa talaga ni Director Cruz na mailagay din sa Building 14 si JB Sebastian. Ito po ay aking kusang loob na salaysay at hindi ako tinakot, pinilit o pinangakuan ng kahit anumang pabuya upang gawin ang salaysay na ito. Tapos na po ang salaysay na ito. Okay, Mr. Chair. Mr. Chair. I am taking over, Secretary. Kakain lang yung chairman natin. Ano po yun? Mapo. Dumating po yung dalawang high-profile inmates from NBP na kagabi lamang po nagpahabol ng kanilang pakikisa sa kampanya sa droga ng ating Pangulo. Kaya't humari po, tuloy-tuloy na natin. Let's inform him na mayroong ino-offer na immunity sa kanila, and then para sabay-sabay na ang kanilang pagtatanong ng mga kagawad sa committee ito, ay isunod na po natin bago natin umpisa ng pagtatanong muli. Okay. Dito po tayo, ha? Kakain muna yung chairman natin. May I ask kung sino yung abogado ni Jojo Baligad? Sino ang abogado? May I, Mr. Chairman? Okay. Gusto ko lang klaruhin ito, no? Under Section 36, at least ang abogado ang kakausapin ko. Under Section 36, Rule 130 ng Rules of Court, which applies here suppletorily, the witness can testify only of his own personal knowledge. Yung binabasa natin na affidavit niya, walang diretso na ebidensya laban kay Secretary De Lima. Is that correct, Attorney Topacio? Mr. Chairman, with all due respect, I would not want to make that conclusion. Okay, I would leave it to the committee, Your Honor. Okay, that's good. But, except kasi parang hearsay ito, sasabihin na naman yan sa media, hearsay. But exception to the hearsay rule is the rule on independent relevant statement. Now, itong sinasabi ng witness na ito will stand as an independent relevant statement pag pinagtahi-tahin natin ito sa mga affidavits ng ibang witnesses. This can give us a solid conclusion. Okay, yun lang po. And may I now refer to the two additional witnesses. Mr. Chair. Mr. Chair, could we give them mga 10 minutes? Kumakain pa raw lang po. in the meantime, Mr. Chair, may we kaparesas tayo? Ano ba nangyari? Hindi. Kung aming kanina 10 minutes para sa lahat. Okay. And Mr. Chair, if after 10 minutes, as we understand, we were informed that the two witnesses who are yet to... They're not here? Nandito na po, kumakain lang sa holding room. Okay. So we'll proceed with the presentation of the witnesses. Thank you, Mr. Chair. Excuse me po, Secretary. Excuse me, Chairman. Okay. Pwede po ba akong mag-CR kung... Sino ba yan? Dumating na ko yan. Sino pong nagtatanong? Ako po. Mag-CR lang po ako. Sige. Security, please take care of that. Ngayon, suspended lang muna yung
hearing natin para makakain ng lahat. Pwede ko pa kami ho ay nag-organize ngayon kasi total public na rin siya si PG na marami na rin naman niya. Kaya kasi kung ay paalis si PG, kami nung inaalis na kung sino yung At saka di sa firme sabihin na. Umihip.
Sir.